Hello. Sabi ng nanay ko, yung dalawa kong pamangkin na underage pa, wala pang 18, nagpapa-scan ng mata sa Baclaran. At binibigyan sila ng tagwa 1.5. Tapos sabi ng nanay ko, wag niyong gawin yan kasi bakit kayo bibigyan ng 1.5, wala naman kayong gagawin. Sabi nila, ano lang lola, iskanan lang yung mata namin. Syempre gusto nila ng pera, yun, ginawa. Hindi alam ng mga magulang nila. Ang inaisip ko, anong yung nasa Baclaran na mag-i-scan ng mata? Anong meron doon? Pati yung mga minor na iinganyo nila. Inisip ko, scam yun eh. Inisip ko, baka scam yun kasi bakit aanuhin yung mata mo? Andun yung identity mo eh. Sa mata mo eh. Pag in-scan ka nilang ganyan. Wala eh, gusto ng pera eh. Binayaran sila ng tigwa 1.5. Hindi nakikinig, ayan tuloy. Ewan ko kung ano mangyayari sa kanila. Baka pagdating ng panahon, bigla na lang silang lusobin ng mga pulis. Baka mamaya sasabihin na ikaw ay gumagawa ng ganitong krimen. Baka ikaw ay ganito, ikaw pumatay ng ganyan, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. Kasi identity mo yung inano nila eh. Ang sinabi daw sa mga bata ay tulong daw yun ng gobyerno. Tulong ng gobyerno, i-scanin yung mata mo para lang tapos bigyan ka ng 1.5. Tulong ba yun ng gobyerno? Ako natatakot talaga na baka pagdating ng araw mapagkamalan kung ano yung mga pamangkin ko kasi andun na eh. Yung identity nila alam na eh. Kasi mata natin, pag in-scan tayo, ganun lang tayo, pati sa airport. I-scan tayo, makikita kung sino tayo, di ba? Yan pa kaya yung mata natin. Wala eh. Yan, yung mga napapala sa mga taong gusto agad ng pera. Ilang beses pinagsabihan daw ni mama na, wag niyong gawin yan, wag niyong gawin. Sinabi daw, lola, tulong to ng gobyerno. Ako talaga, malaking kutob ko, scam talaga yun. Kain tayo, tulog yung anak ko. At dahil tulog siya, nanonood ako sa CCTV para malaman ko kung gising na siya. So, kakain ako ng kanin. Tapos yung aking asawa ay nasa tindahan ngayon. Meron siyang interview doon sa Tagaluto na kukunin namin. Sana nga, harinawa, pagpalain ng Panginoon, mabait yung tao. Mahirap ang buhay dito. Mahirap kumuha din ng makakasama. Lalo pa, naalala ko tuloy si Tulye Mele at saka si Princess Yega. Kaya maingat kami pagdating sa ganyan. Pero sa kanya naman doon ay sa bahay. Nagbabantay ng mga bata. Dito kasi sa amin sa tindahan. Kaya hanggat maaari, lagi kaming pribado. Hindi namin sinasabi sa mga magtatrabaho na ganito, ganyan. Ayaw kong matulad doon sa kanila nila Tulye Mele at sa kanila Princess Yega. Mahirap na. Yung ulam ko pala itlog tapos lalagyan ko siya ng soy sauce. Kuha ko ng soy sauce. Kasi mahirap na pag may makakaalam kung sino tayo. Ang baho natin. Tapos ibang tao. Mahirap na.
Pagdating ng panahon, mag-away-away, ibubulgar. Hindi ka maingat naman kami dito. Sabi nila, ito talaga mga taga-Pinas talaga, kahit kailan talaga panira ng moment. Sabi nila, kumuha ka ng katulong dyan para may mag-aalaga ng anak mo. Bakit? Sino ba ako? Hindi ba ako nanay para hindi ko alagaan yung anak ko? Kaya ko alagaan yung anak ko habang nagtatrabaho ako. Hindi ako kagaya ng iba. Hindi ako kagaya ng isa na hindi ko alam. Hindi ko maintindihan sila. Kaya naman magsipag ka lang. Kulang sa tulog. Ano naman ngayon? Kung wala kulang sa tulog, anak mo yan Kailangan mo talagang bantayan yan. Hindi mawala-wala sa isip ko yung mga pamangkin ko. Hindi alam ng mga magulang nila na ginawa nila yun. Magpa-scan sa mata nila. Sa baklaran. Tapos mga minor pa sila. Siguro na sa mga 17 yata sila, 16. Wala pang 18. Pinapirma daw sila Tulong daw ng gobyerno. Huwag niyong gawin yun. Parang awan nyo na. Feeling ko, malakas yung kutob ko, scam talaga yan. Hindi naman magtutulong yung gobyerno na i-scanin yung mata mo. Tapos, kapalit nun pera. Para saan? Para saan gamito na yung matang ini-scan sa'yo? Ano yun? Isa lang ibig sabihin nun. Gagamitin nila yan sa kriminal na gawain. Sinasabi ko sa inyo. Narinig lang nila na mayroong 1,500 na pinamigay. Kapalit lang nun. Andun. Nagkandara pa daw kuno na pumunta doon para lang makuha ang 1,500. Kasi wala lang naman daw ginawa. I-scan lang naman ang mata. Wala naman daw problema. Ginoo ko. Scam po yan. Parang awa nyo na. Ganito lang yung kinain ko. Itlog na may soy sauce. Tapos kanin. Simple. So ayan, nagising na yung anak ko. Dito kami sa bahay ngayon kasi pagod na pagod kami nung Sabado at Linggo. Sabado at Biyernes. Kinakabahan pa rin ako sa mga pamangkin ko. Sabi ng nanay ko kasi, hindi kasi nakikinig sa kanila, sa kanya daw. Sabi ko, alam ba ng mga magulang nila? Sabi, hindi rin. Hindi rin naman kasi nakikinig. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Meron din yung nagbebenta ng kidney, kapalit ng cellphone. Narinig ko yun, nabasa ko yun. Tapos, alam ko mahirap ang buhay. Kahit naman dito sa ibang bansa, sobrang hirap. Dito nga kami, kumakayod kami. Minsan, yung araw ginawa naming gabi, yung gabi ginawa naming araw. Kasama ko yung anak ko. Umuwi kami madaling araw, yung anak ko, karga ko, tulog. Napakahirap. Ngayon natatakot ako baka pagdating ng araw talaga huhulihin yung mga pamangkin ko dahil sa ginawa nila, dahil akala siguro may ginagawa silang masama, pero yun pala nagpapa-scan sila at na
nanakaw yung kanilang identity. So parang kaya mag-ingat po tayo. Huwag po nating isipin na dahil lang sa pera gagawin na lang natin yung kung ano yung hindi dapat. At kung may nagbawal sa inyo, makinig naman kayo. Yung nanay ko, sinabihan daw sila pero hindi nila pinakinggan. Nasa baklaran daw ito na nagbibigay ng 1,500 kapalit ng magpapascan ka ng mata mo. Yun lang, awareness.